Hello mga kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTube. Sa balat ng YouTube, ako si Kabibig maglebak-lebak na tang with evidence ako po. Ano itong sikretong binulgar ni Doc Badoy? Meron siyang isiniwalat na sikreto ni Claire Castro at Lisa Marcos. Nako, cheesy! Naku po, galing ito sa, sabi ni Doc Lorraine Badoy, galing ito sa isang reliable source daw di umano ang nagsabi at nagchika sa kanya between Claire Castro and F. Eliza Marcos. Naku kapipi, excited ka na bang makinig? Kasi it's between Cathy Binag and Doc Lorraine, gumawa ng nag-usap sila. I think this is already shared in public tungkol kay Claire Castro at ni F. Eliza Marcos. Gaano ba sila ka-close? At totoo ba ang closeness na ipinapakita ni Liza Marcos kay Claire Castro? Naku! Eto na. Chismis lang to. Nakichismis lang tayo mga kabibig. Bigyan natin ng opinion at reaction itong mga chismis ngayon. Eto na. Kabibig. Kasi ito yung tingin ko kay Claire eh. Parang si Diwata yan eh. Siya na yung Diwata. Doc Lorraine Badoy, may isiniwala tungkol kay Claire Castro. Ito na ha. Kasi ito yung tingin ko kay Claire eh. Parang si Diwata yan eh. Siya na yung Diwata. Kaya kilig na kilig siya dahil pinapansin siya ni Lisa Marcos. Di ba? Kilig na kilig siya. Pero hindi niya alam na ginagamit lang siya. Oo naman. Sa mata ni Lisa Marcos, hindi kayo magkaiba. Hala, ginagamit? Ginagamit lang si Claire Castro ni Liza Marcos. Hala ka? Totoo kaya ito? Naku, kailangan talaga ng official statement ito ni Claire Castro kung talagang ginagamit siya ni Liza Marcos. Let's continue. Bigan, Claire. Hindi kayo magka-level. Pero hindi niya alam na ginagamit lang siya. Oo naman. Sa mata ni Lisa Marcos, hindi kayo magkaibigan, Claire. Hindi kayo magka-level. Hindi kayo magka-level at shy ka sa kanya. Correct. Diba? So, Correct. yung nalaman ko kasi, no, may nagkwento sa akin na reliable source, na yung mga damit na pinagsusuot daw ni Claire, galing daw yan kay Lisa, na may binibigyan siya. Diyos ka, papangit kaya ng mga damit niya. Correct. In fairness ha, at least si Liza Marcos is taking care of Claire Castro para magmukha siyang presentable sa mata ng tao. Pero yung ang mga bashers ni Claire Castro talaga is natural pipintasan yung mga outfit ni Claire Castro, di ba? Well, actually naman, sometimes yung mga damit niya hindi bagay sa kanya. Let's all be realistic. Iba't ibang tao, iba't ibang pananaw, iba't ibang taste. Sa akin, sometimes sa masobra or sobra yung mga outfit ni Claire Castro, di ba? Hindi yung katulad ng iba ba na parang formal pero elegant. Si Claire Castro naman, parang nagpapapansin. Parang gusto niyang eye catcher. Parang dahil sa kanyang damit, makukuha mo ang atensyon. Kukunin ni Claire Castro ang atensyon mo through her dresses. Ganon si Claire Castro. Ganon ang atake ni Claire Castro. Di ba? Tapos, plus yung mga pelosopang panagot ni Claire Castro. Tapos yung mga, aray, nakuryente ako. Mga ganon. Yan ako. Let's continue. Kung sa bagay si Lisa Marcos din naman, hindi naman maganda yung mga damit. Hindi ako sa totoo lang, yung una, yung image consultant kasi ako. The way I read it, nung mga first time na lumabas si Auntie Claire, sobrang papansin yung mga outfit niya na outrageous talaga. Na talagang gusto niya mapansin talaga siya ng tao. It's a strategy na okay, para tingnan natin. Even though, kasi even na nabibwisit sa kanya yung tao, tapos pero gano'n yung outfit niya, pinipintasan siya, nagkakaroon siya ng views, di ba? Pero yun nga, sa totoo lang, yan din ang nag-cause talaga ng lalong pagbagsak ni PBBM. Di ba palaging reason niya, magmi-meeting po sila. Ay, kakausapin ko po ang Pangulo. Ay, wala pang po akong idea, hindi pa po namin napag-usapan. Hindi pa po kami nakapag-usap. Ganun paulit-ulit yung ano niya eh. Pero Cathy, mahirap ang trabaho niya kasi kunyari ikaw si Claire. Ang hirap ko yung depensa. Ang hirap, di ba? Sa totoo lang na nasa PCOO kami. Yeah. Mahirap lang siya kasi
meron din kaming sariling build. Yeah. Ang nirebuild talaga namin yung government communications kasi yung minana namin kala Pinoy, naka monoblock na chair, analog, no? So Yeah. so nagsarili kami, pero kasi presidential communication. So Yeah. yung programs ng president, 'di ba? At saka yung para sa akin, para makilala siya ng gusto ko mahal ng Pilipino si Digong, no? Paano mo siya mamamahal kung hindi mo siya kilala? Paano nila makikilala kung hindi mo pinapakita kung sino siya at pinaparinig, 'di ba? So madaling ibenta si Digong. Sobrang dali ng trabaho namin. Pero may gagawin kami, kailangan pakita namin, kailangan etc., 'di ba? Pero si BBM kaya madali ba siyang ibenta? Maybe yung mga unang taon, parang ang daling ibenta ni BBM sa tao, ang daling mahalin ni BBM sa tao, pero kalaunan, naramdaman ng tao na parang iba na ang iba na yung sama-sama tayong babangon muli. Tapos maririnig mo may mga maleta, dinedeliver sa bahay ng mga congressman, may mga flood control scandal, may mga kongresistang kasali sa flood control scandal. Doon na talaga parang naiba na ang pagtingin ng tao kay BBM. Kaya nga negative ang trust rating. So mahirap nang ibenta si BBM kung negative trust rating pa rin ang nakukuha niya. So that negative trust rating really reflects kung ano ang pananaw at kung okay pa ba ang mga tao kay BBM or pinaniniwalaan pa ba kung ano ang bumubuka or kung ano ang sasabihin ni BBM para taong bayan. Negative trust rating is a negative trust rating. Hindi mo mababawi yan sa pag-smile-smile, padrama-drama, yung mga script-script. Hindi yan mababawi sa magandang outfit ni Claire Castro. Negative is still a negative. Pero ito mahirap. Mahirap trabaho ni Claire. Am I correct? Kasi hindi well coordinated. Ang dami na actually fake na statement. 'Di ba? Alam mo, ang dami niyang mali. So how can you rebut? In the first place, itong leader na ito, hindi niya alam kung ano yung mandato niya. 'Di ba? Hindi naman siya hindi naman siya nagtumakbo para mag-serve. Tapos yung nakita ko, yung mga nakapalibot sa kanya, lahat sila ganun, wildly incompetent. Well, hindi nila alam ano ba ang mandato natin. 'Di ba? Walang ganun. Kaya yung PCOO, nagulat naman ako, parang naging troll farm. Kasi nung time namin, hindi siya ganyan. No? Talagang programs of the president and the executive, ganyan-ganyan, di ba? Correct. Ito si Claire, just me, ano yun? Ano nangyari dito? Di ba? So in other words, ang hirap talaga nung trabaho din ni Claire. Di ba? Correct. Mahirap talaga. Kasi hindi siya, hindi madali yung posisyon niya na wala siyang 100% na power to know what's really happening. So kaya ang dami niyang palpak na sinasabi. Kaya talagang tibay ng pagmumukha na lang, tigas ng mukha at saka lakasan na lang sa loob ng kanyang buhunan eh. 'Di ba? Parang wala ka ng respeto sa sarili mo. No? Wala na. Sakit naman yung wala ka ng respeto sa sarili mo. Sakit naman yun. 'Di ba? No self-respect, meaning no self-worth. Kasi nilagay ka sa trabahong ganyan. Sabi niya, Katibi, wala kang power. Kasi hindi ka naman halal ng gobyerno. So wala kang power to navigate or to know more info about this. Kung ano i-feed mo, yun talaga ang meron ka. Kung hindi mo alam kung totoo or mali yung finifeed nila sa'yo, pero you have to do your job. Ikaw yung, kawawa ang trabaho ni Claire Castro kasi siya yung tagasalo ng negative comments, ng negative reactions ng mga tao. 'Di ba? Kasi kung ano lumabas sa bibig ni Claire Castro, yun ang lumabas sa bibig ni BBM. So kung ayaw ng mga tao ang lumabas sa bibig ni Claire Castro, it means ayaw ng mga tao kay BBM. So si Claire, yung parang kung sa gera pa to, siya yung naka-frontline. siya yung unang sundalo na susulong sa giyera. Nasa likod si BBM na parang wala lang, enjoy, relax. Nandiyan naman si Claire Castro, yung taga-salo ng mga komento ng tao. Di ba, Kabibig? Yun ang nakikita ko, Kabibig, ha? Yun ang nakikita ko sa sobrang hirap ng trabaho ni Claire Castro. And I'm sure, trabaho is trabaho. May sweldo yan. So,
I think Claire Castro is loving her job. So, ganun nga, sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, parang wala ka ng respeto sa sarili mo. Hala ka. Ito naman si Sal Panelo. Anong sabi niya kay Claire Castro? Let's listen. Siya ay biktima ng fake news. Mali yun, Aling Clara. Ikaw ang fake news. Ikaw yun. Hindi ka biktima. Ikaw ang gumagawa nga ng fake news. Kaya ikaw ang fake news. Number 3, alam po ninyo yung sakit ni Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niya pang sabihin, mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin nyo na meron kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo, nakita kami sa isang wake, doon sa wake ni nasirang Edgar Kamangon. Hindi ko po siya nakilala doon kasi nga yung itsura niya, nagulat ako dahil nakala ko sinong matanda na hinang lumalakad. Yung pala, paglikod niya, nakita ko talagang bumagsak ang mukha niya, bumagsak ang katawan. Talagang may dinaramdam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagdasal ko pa eh. Kaya makakabuti sana kung sabihin na para ang taong bayan, kahit na disgustado sa kanya dahil isa naman siyang kababayan at tao rin siya at siya ang namumuno ng ating bansa, panalangin naman ang kalusugan niya. Hindi yung itinatago nila. Ang mangyayari niya, so it was the late President Ferdinand Marcos Sr., so it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally nabulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Una-una may karapatan ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng kanilang presidente. Pangalawa, obligasyon ng presidente ng bansa sa ilalim ng saligang batas at kahit na nga walang sinasabi sa saligang batas, obligasyon mong sabihin sa iyong constituents, sa iyong sinasakupan kung ano ang iyong kalagayan para alam ng tao, hindi yung magrereklamo kayo sa chismis. Paano hindi magkakaroon ng chismis? Ayaw niyong sabihin ang katotohanan. Kaya Miss Fake News, yan, tawagin na kita, ikaw ang fake news hindi ko maintindihan kung bakit nananatili ka pa dyan Mahirap yung kalagayan mo, naawa nga ako sa iyo Kung ako ikaw, umanap ka ng ibang posisyon o trabaho. Mahihirapan ka talaga yan. So yun kabibig, sabi ni Sal Panelo, ikaw ang fake news. Hala ka. Ang daming kaaway ni Claire Castro naman yan. Nako. And alam nyo kabibig, PCO to launch portal for reporting fake news. Ang PCO na ano sila ng website para doon na daw magre-report ang mga tao sa mga fake news. Ay, in fairness naman, maganda yung strategiya na yan na may website or portal ba na kung saan ang mga tao ay pwede nang mag-report kung ano ang nakikita ng fake news, 'di ba? Sabi ng mga tao, sa iba na di naintindihan ang kalagahan ng tama at totoong impormasyon, sana matuto rin kayo kung paano mag-fact check. Dapat pala si Auntie Claire unang, kayo ha, PCO is wag kayong ganyan. Si Bongbong Marcos, administrasyon din yan. Halaka, ito yung gobyerno ang pinakaiyakin Yung mga nakaraan, hindi naman ganyan. Sabi ni Dance J. Mendoza. Unahan niyo muna ang flood control. Sabi ni Ramil P. Manzo. Di kasi makontrol ang opinion ng mga tao sa SOCMED, kaya sasabihin nila na fake. Hanggang di kayo magpapalabas ng medical bulletin ni BBN, marami talaga mag-speculate sa kalagayan niya. Which is true naman, di ba? Ito pa, parang na-miss ko na yung pagre-report ng ating presidente kasi dati lagi siyang nag-update.
Paano naging fake news kung sa kanila mismo galing ang mga impormasyong itinatago nila? De facto martial law na ba? Pwede po bang mainstream media ang i-report? Sabi ni Mayhan Logno. They want since walang budget, nasa malita lahat. Yun ang ilang komento ng mga netizen after itong latest news ngayon na magla-launch ng bagong portal ang PCO hinggil sa paglaban sa fake news. Mabibig. Yan na ang ating lebak-lebak for today. Pero sabi ni Sal Panelo, Claire Castro, ikaw ang fake news. Hala. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.